Sa naman sa Lunes, ang Pasig Ferry System na inaasahang makakatulong din sa mga commuter. Makibalita tayo kay CJ Turida. Sa inaraw-araw na pagtahak ng mga motorista at commuter sa mga kalsada ng Metro Manila, madalas matinding trapiko ang kanilang iniinda. Pero simula Lunes, pwede na raw pansamantalang mag-goodbye sa mga sasakyang bumper to bumper ang mga commuter dahil bubuksan na ang Pasig River System. Pero soft opening pa lang ang gagawin ng MMDA. Kaya isang linggong libre ang pamasahe ng mga pasahero. Pagkatapos ng trial period, magiging 25 pesos hanggang 50 pesos ang pamasahe. Sa mga nagdadalawang isip na sumakay sa ferry dahil sa amoy ng ilog Pasig, may sagot ang MMDA. I don't see any reason why the scent would be an issue. Pareho rin yung exposure mo sa, halimbawa nakasakali ka, yung pollution, mas lethal pa yun. Di ba? Pulmonary respiratory ailments sa abutin mo sa particulate matter sa EDSA. 3 ruta ang bubuksan sa Lunes, Guadalupe hanggang Pinagbuhatan, Guadalupe hanggang Escolta at Guadalupe hanggang Mexico. Alas 6 hanggang alas 10 ng umaga ang unang biyahe, alas 4 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi naman ang last trip. Sisimulan na rin ang pagtatayo ng Skyway Stage 3 sa Makati. Pero bago maramdaman ng mga motorista ang sinasabing ginhawang ihahatid ng proyekto, katakot-takot na trapiko muna ang dapat tiisin. Sa final rerouting plan ng Makati, mananatiling bukas ang 2 lane sa magkabilang direksyon ng Osmeña Highway. Gayon din ang Skyway entry at exit ramp sa Arnaiz Avenue at Skyway exit ramp sa Don Bosco. Pero isasara ang northbound Skyway exit sa Buendia. Kaya ang mga light private vehicle sa mga exit ramp muna ng Don Bosco at Arnaiz dadaan. Para makita ang buong traffic rerouting plan, bisitahin lang ang website ng Makati City Government. CJ Torida, Nagbabalita, Pilipinas.